O eto mga ka-PL, may bago na namang ipinapakalat na fake news ang mga bangag at panatiko ng ICC. Siguro nakita nila mga kababayan na kani-kanina lamang ay lumipad po si dating Pangulong Duterte papuntang Hong Kong. Ngayon, ang ipinapakalat nito mga panatiko ng ICC, mga kababayan, di umano natunugan daw ni dating Pangulong Duterte na magsisilbi na ng warrant of arrest ang ICC sa dating Pangulo, kaya lumipad si Tatay Digong papuntang Hong Kong o para daw hindi maisilbi yung warrant of arrest. Kita nyo na kung gaano kasinungaling itong mga ito, mga kababayan. O sino ngayon ang gumagawa ng fake news? Ngayon, baka kasi hindi nila alam, mga kababayan, kung ano ang gagawin doon ni Tatay Digong sa Hong Kong, eh tayo na ho mismo ang magpapaliwanag sa mga bugok na yan. Oh, ito ho yung balita mula po sa politiko, mga kababayan. Pasalamatan po natin ang politiko at kinuha po nila itong fake news na naman ng mga bangag at panatiko ng ICC. Dahil kung hindi ito kinuha ng politiko, baka hindi ho natin alam, tuloy-tuloy po ang paninira nila sa dating Pangulo. O eto po ang sabi sa balita, natulugan, question mark natulugan, ayan Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panilo says he's meeting OFWs. Yan ang katotohanan, mga bangag. Mga panatiko ng ICC, mga umaasa pa sa ICC, mga bobo. O eto, former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7 amid growing speculation about the possible issuance an International Criminal Court o ICC arrest warrant against him, mga kababayan. Politico learned that Duterte board Cathay Pacific flight CX-912 with departed from Ninoy Aquino International Airport o NAIA at 8:41 a.m. and arrived in Hong Kong at 10:25 a.m. He had traveled from Davao to Manila on March 6, staying overnight in Taguig City before heading to the airport. Ito, sa mga hindi nakakaalam, no, buti na lamang at ipinaliwanag po ni Attorney Panelo, mga kababayan, o kaso baka hindi po napanood ng mga bangag ng mga panatiko ng ICC. Ito, sasabihin ko sa inyo, mga bangaga, kawawa naman to mga to. Walang alam kung ano-ano ang sinasabi. Fake news talaga kayo. Merong gagawing rally sa araw ng bukas, kasama si former President Duterte. Makikipagkita din siya sa mga OFW. Kung tawagin itong rallying ito, pasasalamat, o parang pasasalamatan nila ang dating Pangulong Duterte. Dahil hanggang ngayon, kahit na hindi na ito elected official, hindi na Pangulo ng bansa, meron pa rin pagmamahal sa ating bansa. Hindi katulad ng mga naging presidente na ngayon tahimik na nakakapagtaka na parang dumikit na rin yata kay Ngagba. Yan ang katotohanan, mga bangag. Kami nga dapat magtatanong sa inyo kung nasaan na ang ICC. Hanggang ngayon, hindi nyo pa tinatantanan ang ICC. Yung ICC umurong na. Sumurrender na ang ICC sa pangingialam
sa di umano'y EJK ng dating Pangulong Duterte. Mag-move on na kayo. Tigilan nyo na ang ICC. Yung ICC nga, tahimik. At may kinakaharap na kaso. Bibigyan sila ng kaparusahan ni President Trump. Tapos umaasa pa kayo sa ICC. Tahimik na ang ICC. Nanahimik na lang sila. Hindi na nila pinakikialaman ang Pilipinas. Tapos kayo itong nagsasabi na mayroong arrest warrant sa dating Pangulo. Putya, mas magaling pa kayo sa ICC. Yung ICC nga, hindi nga nagbibigay ng pahayag tungkol sa yung sinasabi nyo na yan, na arrest warrant di umano. Kayo, sinasabi nyo merong nakahandang arrest warrant na isisilbi sa dating Pangulo. Aba, ang gagaling ninyo. Di ba, mga kababayan? Sino ngayon ang gumagawa ng fake news? Kami bang mga DDS vlogger o yung mga bangag? Kung meron magharapat-dapat na ipatawag sa TRICOM, hindi kaming mga DDS vlogger, kundi yung mga bangag na nagpapakalat ng fake news katulad nito. Malinaw na. Hindi tumakas ang dating Pangulong Duterte. At wala rin siyang dapat matulugan kasi wala namang hakbang na ginagawa ang ICC. Pupunta lamang siya ng Hong Kong para makipagkita sa mga OFW. Kasama na rin dyan na dadaluhan niya ang rally. Maliwanag, mga bugok. Dito naman tayo sa isang balita, mga kababayan. Ito ang nakakatawang balita. Mga bangag. Nagmamakaawa. Si bangag. Nagmamakaawa. Bakit? Ito ang sabi dito sa balita, mga kababayan. Abante News Online. I-click ko lang muna itong link para kumpleto natin mabasa lahat at hindi lamang yung maliit lang na kapirasong caption. Ito ito na. PBBM, Donald Trump, meeting pinaplantsa na. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag pinaplantsa na, nakikiusap pa sila. Nagmamakaawa pa si bangag na makipagkwentuhan o makikipagbulahan sa kanya si Trump. Yan. Kasama ang palad nito, mga kababayan, baka matulad pa itong si bangag kay Zelensky na sinermonan lang sa harap ng media. Sana gawin ulit yun President Donald Trump, mga kababayan, para masaksihan po natin kung paano ipahiya si bangag sa harap ng media. Di ba? Eto. Tuloy ang inaasahang, asa ba yun? Sandali, wala Inaasahang pakikipagkita ni Pangulong Ferdinand Bangag Bongbong Marcos Jr. kay United States President Donald Trump. Aba, tuloy daw. Di sige. Okay man yung matuloy. Mas gusto pa nga namin yung matuloy bakit? Para masermonan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang eksaktong betsa kung kailan magaganap ang pagkikita ng dalawang leader dahil inaayos pa ang mga detalye. Wala pa naman. Wala pang eksaktong petsa, mga kababayan. Posible pa itong maudlot. Posible pa siyang tanggihan ni Donald Trump. Ayoko makipag-usap sa bangag katulad ni Zelensky. Mapapagalitan lang kita. Baka sabihin niya ni Donald Trump. Kumikilos aniya ang mga sugo ng gobyerno sa Amerika para magkaroon ng katuparan. Kita nyo na ang pagkikita at pag-uusap nila Pangulong Marcos Bangag at Presidente
Trump, ayan, o President Trump, mga kababayan, kumikilos pa lang. Ha? Ang mga sugo ng gobyerno di Bangag, mga kababayan, para magkaroon ng katuparan. O, kita nyo na, maliwanag, malabo pang hindi magkaroon ng katuparan. Kahit pa pakilusin lahat di Bangag, ang lahat ng sugo ng gobyerno, kung tatanggihan siya ni Trump, wala siyang magagawa. Pero para sa akin, mas gusto ko na makapag-usap itong dalawa. Pero sana merong media camera naka-live na nakatutok sa kanilang dalawa nang malaman natin, mga kababayan, kung ano ang sasabihin ni Bangag kay President Donald Trump. At ganun din ang magiging sagot ni Donald Trump kay Bangag. Yung bang tipong magiging katulad po nung kay Zelensky na pagagalitan siya at sesermonan siya at sasabihin sa kanya, Bangag ka. Ayusin mo ang relasyon mo sa China. Huwag kang magmatigas, wala kang kaya sa China. Magpakumbaba ka, maliit ka lang na bansa at wala namang napapala sa'yo ang China. Makipag-ayos ka, huwag kang makipag-away. Lilikha ka lang ng pangatlong digmaan. Yung tipong ganon, mga kababayan, sana lang talaga sabihin niya ni President Donald Trump ng kahiya-hiya ang magiging kinalabasan ng paghaharap nitong isang magaling na leader ng United States at isang bangag na leader ng Pilipinas. Ayos! So hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.